Davao Mayor Baste Duterte, bago mo punahin ang mga opisyal ng bansa, ayusin mo muna ang trabaho mo dyan sa iyong lugar. Okay, teka lang, bago natin to panoorin kasi very interesting tong video na to. Matagal ko nang nirereklamo to about doon sa nangyayari sa Davao, yung baha. Hanggang ngayon may baha pa rin yung sa Davao. Gusto ko lang muna kayong bigyan ng context kung ano yung ginagawa ng mag-amang Duterte. Binanatan niya ulit si Pangulong Bongbong Marcos. Scam daw kasi ang pangako niyang 20 pesos na bigas. Kabalo mo, unsay pinagadak mo. Yan na naman yung bigas na yan. Actually, ano yan may sagot na kasi ang gobyerno dyan. Hanapin nyo lang yung answers. For your questions, tuloy natin muna to. Pakinggan muna natin siya. Manira. Ibakak ni mo ng tagpahinti nga bugas. Scam, tawag, ana, in short, para di na tamo taas. Okay, so tinawag niyang scammer si Pangulong Marcos, okay? Actually, yung mga pangako naman na ganun, mahirap naman talagang tuparin yun. Pero, it's not that the government is not trying. Actually, they are trying ito. Meron silang community assistance rice discount. The new program aims to allow low-income families to buy 25 kilograms of affordable and good quality rice monthly using card as a discount voucher. See? So merong ginagawa ang ating gobyerno para maibsan yung kamahalan ng bigas. Okay? Of course, this is not a permanent solution but a solution nonetheless. Ito kasi yung hindi hina-highlight nitong mga politiko na to, na lalong-lalo na si Baste Duterte. Ngayon, pakinggan natin itong video na to ulit. Para may idea Sa lang halip kayo. na pumasok ka sa City Hall ng hapon na, bakit di ka pumasok ng maaga? Hala. Yan ba naman mo o turo ng tatay mo na mag-antay ang mga tao sa'yo? Huwag mong Grabe naman yan. Hindi ko alam kung totoo yan, pero kasi mukha kasing rockstar tong si Baste, di ba po? So hindi, tsaka mukhang bata pa. Baka yung priorities niya ay wala talaga sa paglilingkod sa bayan. Hindi natin alam. Kasi ngayon, numero 1 trash talker siya ni Bongbong Marcos at saka ni House Speaker Romualdez Pansin nyo, yung dating ginagawa ni tatay niya, siya na yung gumagawa ngayon. Parang yun yung para siyang cosplay ni Pangulong Duterte. Ano lang naman napapansin ko lang, although hindi ko necessarily sinususugan or sinasang-ayunan yung opinion nitong video na pinanonood natin, but nonetheless I can see where it's coming from. Tuloy natin. utusan ang mga barangay captain na huwag magbigay ng Certificate of Indigency kung Ano lalapit ibig ang sabihin? mga tao sa kalaban sa politika. Okay, Certificate of Indigency. Tingnan natin kung ano ibig sabihin nun. So, yung ibig sabihin ng indigent kasi, mahirap. So, this is a certificate para patunayan na mahirap ka. Okay, that's a very serious accusation. Hindi ko sinususugan yun. Pero, I could see why na someone like Baste Duterte. Kasi, I do not feel the part na real politiko siya. Parang lang talaga, may apelido lang. So, siguro, baka, sabi nga nila, when there's smoke, there's fire. Di natin alam. But, sa nakikita ko lang, opinion ko lang naman to na yung mga pinagagawa niya, ngayon, tatawagin niyang scammer si Pangulong Marcos when in fact, meron talagang ginagawa ang gobyerno. So, tuloy natin yung isang video. Di mo na naisip at di ka ba nahihiya sa ibang politiko lumalapit mga constituent mo dahil wala naman na itutulong pamilya nyo sa mga biktima ng bagyo? Nakarating sa aking balita from a Facebook page na fina-follow ko. Sabi doon, hinarang daw yung tulong ni House Speaker Martin Romualdez, which is by the way, sa kanya galing yun sa mga taga Davao. Although may mga nagsasabi sa akin na nakarating daw, pero yung iba hindi, gets. May humarang kasi nga pinupolitika masyado. I could see that kasi kita nyo napaka-inconsistent kasi nung mga Duterte sa kanilang speech. Speech nila to mismo. Balikan natin yung isang video mga kamatis, mga kaibigan. Tingnan nyo kung gaano sila tingnan nyo yung sasabihin ng tatay. Ito yung tatay. Wala akong nabalitaan. So, I continue to support him. Ito, ex-President Duterte, suportado na raw ang sinusulong na economic amendment sa Chacha. Bigla siyang nagbago ng ihip ng hangin. Bakit? Kasi alam niya na malapit na siyang hulihin ng ICC. Yan talagang
Yan talaga ang move dito na tamang gawin, na pahuli na tong lalaki na to, tong matandang to, para mabawas-bawasan na naman ang masasamang tao dito sa ating sa Pilipinas. Bawas-bawas din kahit konti, 'di ba? So naiinis lang ako kasi parang yung mga tao dito is getting played. Now, yung video na napanood natin kanina, not necessarily sinususugan ko yung mga points nun, but nakikita ko yung punto. Nakikita ko yung point nun. Nakikita ko kung paano magmanipula itong pamilya Duterte na to. So, baka may point. Araw-araw ang pag-surfing. Well, in fairness, maganda yung katawan ni Baste. Baste, ba't hindi ka na lang mag-surf? Huwag ka na magpolitiko. Ano to, hindi to para sa mga bata. This is for adults and actually smart people. Hindi mga cosplayer ng tatay nila. Pag-inom ng alak at pag-jujuts. Ano yung juts? Dax or juts ba? Mukha namang dax yan. Hindi ko alam, pero ang akin lang, Kasuhin mo ang mga taga Davao. yun lang. Medyo mabigat yung accusations nitong ni Idol na gumawa nitong video na to. Pero ang akin lang, sa tingin ko mag-surf na lang siya kasi hindi na magaganda yung pinagsasabi niya dun sa rally. Hindi rin pinalagpas ni Mayor Baste ang issue ulit ng People's Initiative na Ayan, hindi pa sila makamove on dyan. layunin lang daw na patagalin sa pwesto ang mga Marcos. Hindi naman, di ba economic change yun tong si... alam mo, kita mo yung 20 pesos, yung PI, paulit-ulit yan eh. Tinatry nilang subliminally plant in your head, pero that's not really what's going on. Una nang sinabi ni dating Pangulong Duterte na pakana ito ng administrasyon at liderato ng Kamara. Pero ito yung nakakataka dito. Si Mayor Baste, binanatan din si House Speaker Martin Romualdez. Isog lang ka kay speaker kagaron, speaker lang ka kay tungod ang igagaw rin mo presidente mauna. Hindi ba dahil maraming function ng isang House Speaker? Maraming kasing maraming functions ang House Speaker. Pag ikaw yung naluklok doon, okay? Actually, may chance naman maluklok yung mga kapatid niyang kongresista. Pero mukhang wala. May chance kaso maliit lang. Wala pang reaksyon sina Pangulong Marcos Jr. at House Speaker Romualdez tungkol Huwag nyo nang patulan yan. Sobrang cosplayer lang ni Duterte yan. Ito naman, kita nyo kung gaano sila contradicting. Ito, okay sa kanya yung economic amendments, which is yun yung point ng PI, di ba? Economic amendments nga. Pero dito, siya hindi naman. Ganon sila kasinungaling. Gumawa ng prayer rally para magsinungaling silang dalawa. Parang naisip ba nila na, ako, iba yung isang pamilya lang tayo pero magkaiba yung sasabihin natin Kung ako sa presidente at saka sa kung sino man yung namamahala, ipa-ICC nyo na tong matandan to. Tapos eto namang si Baste, mag-surf ka na lang, tol. Mag-surf ka na lang, tapos chill na lang sa buhay kasi marami namang perang. Diba sa DPWH yata yun, yung 51 billion ang program funds, dami nun. Surf money is the king. Yun lang naman yung sa akin for today mga kamatis, mga kaibigan. Basta, enough na, top na, gege.